Di ba dapat lang sa kahit ethical lang. Kahit na sabihin mo walang rules ba? Hindi ba common sense yan? Na kung tagapagsalita ka ng presidente, huwag ka na magsalita sa personal mo na vlog. Samantala, nasa linya na ng ating komunikasyon via Zoom ngayong umaga si Attorney Rowena Guanzon, dati pong COMELEC Commissioner. Attorney, good morning. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you. Good morning. Opo, Attorney, pag-uusapan po natin itong ang kaso sa pagitan ni Congressman Leviste at ni Yuse Claire Castro. Sinampahan po ng civil libel. Nagkakalaga ng 110 milyong piso ang isinampalaban nga dito kay Yuse Claire. Ano ba ang inyong masasabi? Bakit, marami nagtatanong, bakit walang kulong at pera lang ang gustong hingin na mula sa respondent? Kasi for every unlawful act, for every crime, there attaches a civil liability. Pwede mo namang i-file yun sabay doon sa criminal case pag-file niya or i-file niya separate. Ang ginawa ni Congressman Leandro Leviste, he filed a separate suit for damages under the civil code. So, acts contrary to law, di ba? Opo. Good customs, yan ang basis niya. So, pero ang unlawful acts, yun yung unlawful acts constituting libel. So, number one, identified si Congressman Leviste directly. Sinabi ang pangalan niya, ni Castro. Number two, nagsabi si Castro ng mga salitang nakakasira ng reputasyon at honor ni Congressman Leviste or accuses him of a crime. In this case, sinasabi ni Castro na syndicated estafa daw itong ginawa ni Congressman Leviste. Number three, well, there's malice, okay? May malisya. Tingnan natin sa pagkasabi at sa facts, no? So, in this case, yung mga elementong yun ay present, kaya si Congressman Leviste nag-file ng civil suit for damages based on libelous remarks of Claire Castro. Opo, Attorney. Sabi mo nga, umaabot din sa 2.285 million pesos yung filing fees sa kasong damages na isinampagan ni Congressman Leviste. Sa karanasan po Yes, because for every million, opo. the filing fee is around 25,000 unless updated na naman yan ng Supreme Court. So 25,000 for every million. Yan. I-times yun ng 110 million. Yun ang filing fee niya. So sa tingin mo, indikasyon ito na legal strategy ito na para pahirapan yung depensa ni Yuse Claire? Well, para mayanig siya. Kasi pag kinailan mo naman siya ng 5 million, parang baka hindi naman siya mayanig. Opo. So talagang sa status ni Congressman Leviste at sa kanyang kakayahan, sa status niya, congressman siya. So, kaya niyang i-file for 110 million na in damage suit. So, mas madali kasing manalo sa damage suit sa civil case kaysa dun sa libel. O nga po. Kasi dun sa libel, mahirapan, yung meron kasing di ba? Meron kasing ruling na pag ikaw ay public official o ganyan, elected, no? Congressman ka, hindi ka dapat onion skinned. Opo. Pero kung ma-establish naman niya ang malis, mapapanalo niya. Pero mas madali mapanalo ang civil case.
Kasi ang standard ng ebidensya na required ay preponderance of evidence lamang. Kumbaga ay makikita mo sa mga sinabi ni Claire Castro at sa mga post niya na paulit-ulit, ganyan. Pero dun sa libel na kriminal na may patong na kulong, kailangan ma-prove niya beyond reasonable doubt yung mali siya. Opo. So totoo po yung sinasabi na mas mataas yung chance na ma-dismiss yung libel case kapag ang nagrereklamo ay isang public official dahil nga po doon sa doktrina ng freedom of speech at yung public interest. At saka hindi sila dapat balat sibuyas, di ba? Gaya niyan, pag nagbatikos ako ng congressman, pailan niya ako ng, di ba, ilang beses ko na yan si Edwin Garjola na yan ng CWS party list, si Martin Romualdez, si Congressman Puno, di ba? Pero alam din nila, at siguro alam din ng mga abogado nila that this is my freedom of speech. Pag ginablan niyo ako, hahaba ang kwento, di ba? Po. Ayaw nila humaba ang kwento pag ako ang nagsasalita. Alamang ako dyan Kasi mas makikinig yung mga tao sa akin kaysa kanila. Yan yung mga nag-aatubili yung mga congressman na yan mag-file ng kasong libel sa mga journalist at mga kagaya ko, private citizen, di ba? Pero yung si Marvin Rillo, sample lang, balat sibuyas talaga yun. Inabla si CJ Hero ng libel. Opo. Ba't ka magalit na galit, Marvin Rillo, dahil natalo ka ni Suntay? I-voter ako dyan sa Quezon City. Alam ko naman yung pinanggalingan mo Saan ka ba nanggaling? Di ba? So, itong kay Congressman Libiste at kay Claire Castro, kung itutuloy itong libel talaga magiging landmark case ito. Bakit? Kasi yung inaabla ni Congressman Libiste ay hindi naman journalist. Hindi rin naman siya private citizen. O public official din siya. O kumbaga, public official, elected official versus a high government official. So, kumbaga, ang expectations ng public sa kay Claire Castro ay iba kaysa expectation ng freedom of speech ng mga journalist. Kasi si kay Claire Castro, dahil siya ay nagkakatawan, she's representing the president as spokesperson, pag sinabi niya yun, may bahid na siya ng political color. Kumbaga, may mali siya. Opo. Balikan ko lang yung nabanggit po ninyo, attorney, na ito nga sabi nga ni UC Claire, Auntie Claire, na possible na haharap po ng large-scale estafa itong si Congressman Leviste. Ano bang mga dapat patunayan ulit bago mo masabing may large-scale estafa po dito? Gawa-gawa niya lang yan. Hindi ko alam kung nag-practice talaga yun si Auntie Claire. Hindi ko talaga alam. Hindi ko narinig yung pangalan niya kasi sa practice. And I practiced for 20 years before I became Commissioner of COA and COMELEC. I was in court almost every day. I was a trial lawyer. I even have cases that I won in the Supreme Court. Di ba? The Anti-Vowsy Act, landmark case. I was the lead counsel there. Maria Rowena Guanzon versus Judge Rufon. It's an ethics case. Itong si Auntie Claire, hindi ko ever narinig yung pangalan niya sa practice. Baka dahil siyempre younger siya sa akin. Pero kahit na younger, nakikita ko naman sila sa husgado, narinig ko sila sa mga events ng mga legal profession, di ba? So, itong mga sinasabi niya, syndicated estafa, kumbaga suntok sa buwan yan. Paano yan maging syndicated estafa yung pagbibenta ng share sa isang kumpanya? Hindi naman bawal magbenta ng shares ng isang kumpanya. Kaya nga, negosyo yan Paano yan naging estafa? Sinong inistapa nila? Gobyerno inistapa nila?
Opo. Parang, pag pinailan pa niya ng syndicated estafa, idadamay niya si Manny Pangilinan, tapos idadamay niya Meralco. Oh, di dumami na kalaban ni BBM. Oh, oh, di Opo. ba? Kaya yung mga sinasabi niya, ano na niya lang, sa nervyos niya ba? Opo. At Sa nervyos ni Auntie Claire, ni Attorney Claire, offensive din siya. So, kaya, kumbaga, ay, haka-haka niya lang yan. Spekulasyon. Ah, opo, attorney. gawa-gawa niya lang. Opo, mayong aga, mayong buntag, si Admar po ito. Attorney, mainam po ba ito sa ating gobyerno na meron pong isang tagapagsalita, representative ng gobyerno, palace officer ito, tapos may dual entity na isang political vlogger din, meron siyang vlog eh. Tapos sinabi rin niya, binigyan niya ng linaw na yung kanyang pagiging vlogger doon sa kanyang channel mismo ay labas na doon sa kanyang pagiging isang opisyal ng gobyerno, attorney. Kung dalawa pala personality niya, di schizophrenic siya. Tay, alam ko may mga rules ang government offices sa ganyang kataas na ranggo. Ang sweldo niyan, mga 300,000 ha. Taas ng sweldo ni Auntie Claire ha. Kaya takot na takot yan matanggal ni BBM eh. Alam ko yung mga rules yan dyan sila eh. Hindi ko alam. Dapat ilabas na Malacanang ang rules nila tungkol dyan. Na kung spokesperson ka na, bawal ka na dapat mag-vlog-vlog. Ano ba yun? Hindi ba, pwede ba sabihin niya na, magandang umaga, mga higala. Ako ngayon ito nagsasalita, private person ako ha. Opo. Tapos doon, pag doon ka sa Malacanang na ganyan, spokesperson ka naman. Schizophrenic ka. Di ba dapat lang sa kahit ethics lang, ethical lang, kahit nasabihin mo walang rules ba? Hindi ba common sense yan? Na kung tagapagsalita ka ng presidente, huwag ka na magsalita sa personal mo na vlog. Diba? Opo. Dapat ka, dinilit niya na lang yan o sinuspend niya na yung personal vlog niya nung in-appoint siya. Kasi baka yung vlog niya na yan, ginawa niya yan bago siya na-appoint. So, hindi naman ho pwede yun. Kasi sino ngayon paniwalaan natin dito? Pag nagsasalita pala siya for the president, tatawa yung tao. Sasabihin ng tao, ito ba si... Ano bang personality ito ngayon? Si Dr. Jekyll o si Mr. Hyde? Opo, opo. Kaya, kung ako sa Civil Service Commission, i-inquiry din nila yan si Jose Claire. Tingnan mo yung rules ng Civil Service Commission sa ukol sa paggamit ng social media. Meron yan, meron yan. Nakikita niyo rin po na may impact kung bakit ganito po kababa yung rating ng ating administration na ngayon po. Kasi yung nasa communications, minsan labas na doon sa nagiging pagiging representative niya. Parang sarili ba niyang opinion? Hindi mo na alam kung sariling opinion niya or ini-echo niya yung ang stand ng gobyerno, attorney. Oo. Tsaka yung imbis na sabihin niya lang kung ano yung gustong sabihin ni BBM, anong policy niya, anong bagong project niya dyan, no? Ina-atake niya yung Vice President. Wala naman sa buong mundo ganyan na spokesperson ng presidente o leader ay dinadamay pa yung away politika sa Vice President. Yan ang number one niya talagang kapalpakan. Hindi niya ma-distinguish talaga kung ano yung trabaho niya, na focus lang siya as spokesperson ng presidente o yung trying to please BBM. Yung gusto niyang Star Award siya ni BBM ba? Atakihin niya si Sara. Opo. Binesweldohan natin siya eh. Sinasweldohan siya ng taong bayan para gawin niya yung trabaho niya maayos eh. Hindi naman trabaho ng spokesperson yung mag-atake ka sa Vice President. Buti nga, hindi siya pinapansin ni Sara eh. Hindi naman siya pinapatulan eh. At Opo. kung ako din naman ang Vice President, ba't ko naman ito papatulan eh? Mas okay nga eh. Mas lalong bumabagsak yung
tingin ng tao kay BBM pag ito ang nakikita sa... Opo, attorney. Maisingit ko lang po. Meron po kasi siyang naging naging komento doon sa pagsasampa ng reklamo nga nitong si Congressman Leviste. Napatanong siya kung sino raw yung nasa likod nitong pagkakaso sa kanya at nakikita niya na parang may gustong magbusal sa kanyang bibig at sinasabi niyang kumbaga parang sino ang nasa likod na gusto siyang patahimikin po, attorney? At kailangan pa ba ni Congressman Leviste ng tao sa likod magsabi sa kanya na pailan mo yan? Desisyon niya yan. Nakita niyo naman yung, even if he's only 27 years old, he's very intelligent, he's determined. He's successful in his business and career. Ba't kailangan pa bang sulsulan yan? Kahit nakatabi niya si Topacio, ito pa, sarili niya yan, desisyon. Hindi niya yan, I doubt kung pasusulsol yan. Sabi lang yan ni Claire para feeling, ano siya ba? Feeling, this is bigger than you think. Parang Opo, may conspiracy ba? Parang para matanggal siya. Ayaw ko nga matanggal yan si Auntie Claire. Kasi si Auntie Claire, entertainment natin yan. Ayoko yan siya matanggal. BBM, wag mo yan siya tanggalin kasi everyday nakikita yan ng mga tao, natatawa yung mga tao sa'yo, BBM. Kaya gusto ko, steady lang dyan si Auntie Claire. Pero attorney, nung pinapili siya kung sino yung gusto niya makadebate, kayo raw po ang gusto niya makadebate out of sa inyo ni Professor Malutikia, attorney. Kasi nasita na siya ni Malo eh. Ako, hindi ko pa siya na bardagulan. Opo, attorney. Gusto niya siguro na curious din yan siya sa akin. Kasi she's a lawyer di ba? Yung mga lawyers, ang tendency din, debate ka sa akin, mag-lawyer ka muna. Pagaya ng isa, gustong magdebate sa akin gustong banat-banat sa akin na lawyer na bakla. Oy, maraming kaibigan bakla. Pero itong itong lawyer na ito, parang hindi naliligo. Gusto niya ako mapakipag-debate sa akin, pero magdadala daw siya ng bodyguards. Ngayon, si Attorney Claire, gusto niya ako kasi na-curious siya Di ba? Attorney siya abogado siya So, na-curious siya kung paano yung tagisan namin ng argumento. Di ba? Pero, hindi ko na papatulan yan si Attorney Claire kasi inabla na siya ni Congressman Leviste. Opo. Marami na siyang problema ngayon. So, reserve na lang ako, Attorney Claire. I-reserve mo na lang ako. Opo, attorney, panghuling topic ko lang po kasi mag-uumpisa na po ngayong araw or babalik ngayong araw yung investigasyon po ng Senado sa Blue Ribbon po. Kaugnay nga po dito sa korupsyon, anomalyang flood control project. Meron pa ba kayong inaasahan na magandang maidudulot na matutukoy na natin kung sino yung mga korap na maaring mapanagot po, attorney? Nasaan na? Nasaan na si Martin Luther King Romualdez? Kung talagang seryoso si Senator Ping dyan, na yung reputasyon niya as an independent senator, ngayon kasi reputasyon na si Nipe, wala na Ang mga tao nagsasabi si Senator Ping ay pro-BBM na Pero kung gusto niya na talagang mapatunayan na ang Senate Blue Ribbon Committee ay it has balls. Dapat tawagin niya rin si Martin Romualdez at si Sandro. Para matanong naman siya ng mga senador na hindi kakampi ni BBM. Kasi yung ICI, tingnan nyo nangyari. Matagal ko na sinabi, inutil yan. Kasi lahat naman ang gawa ni Bongbong Marcos, hindi niya yan gagawin kung wala siyang instruction na isalba na wag idama yung anak niya at saka yung pinsan niya.
So, ano nangyari? Nagsiresign na yung lahat ng mga ICI dyan. Kasi after Sandro answered questions there, or eh, parang sabi nga ni former Secretary Singson, hindi inasahan ni Sandro na ganun pala kadetalye yung mga tanong sa kanya. Nung ganun na kadetalye yung mga tanong sa kanya, nag-invoke na siya ng kanyang request or right na mag ano na lang executive session, hindi na open to the public. Isa pa to eh. Like father, like son itong Sandro na to kay BBM eh. Talagang tingnan mo kung makaasta, alam mo kung sinong marunong. Pati ako, pati ako eh, hangkaton niya pa ako nga basa ko no, magdebate sa konstitusyon. Kagamay-gamay nga tao, bro. Perte katikalon. Eh, ayan, yung Senate Blue Ribbon Committee na yan, bibilib lang kami sa iyo, Senator Ping Lacson, kung ipatawag mo, i-require mo under pain of contempt si Martin Luther King Romualdez at si Sandro. Kasi hindi ako naniniwala. Nagawa lang yun ni Saldico na hindi utos ni Romualdez. Lahat ng gawa ni Saldico as appropriations chair, utos ni Martin Luther King Romualdez. Yan ang talagang totoong makapal. Kasi meron pa siyang mga media propaganda ngayon na ang pera daw ng taong bayan na hindi dapat ibulsa. So, excuse me, asawa mo si Eda Romualdez, ginawa mong chair ng accounts nung speaker ka. Eh, ano ba ibig sabihin nun? Kuntsaba kayo. Grabe kayo, walang hiya-hiya na kayo. At si Eda Romualdez, pang 4th term niya na yan. 3 terms as district congresswoman, nag-4th term as tingog party list. Sa Constitution, di ba, sinabi ni Justice Carpio, Constitution does not distinguish kung party list ka o district representative, 3 terms lang. Ito naman si Comelec Chair Garcia, parang hindi naman veteranong election lawyer. Nung nangyari sa'yo, Chairman Garcia, ha? Nung nag-appear ka dyan sa division ko, tino mo abogado. Galing-galing mo pang pag-argue. O, pag na-corner na kita sa argumento, inaamin mo naman, di ba? Tapos ngayon, alam mo na may constitutional prohibition sa 4th term. Pinokle mo pa. Inalaw mo pa yung substitution ni Eda Romualdez after a wholesale na resignation. Rowena Guanzon pala hindi pwedeng mag-substitute dahil nag-resign yung mga nominees. Pero si Eda Romualdez pwede pala. That's already a Supreme Court decision ng P3PWD party list na decision. That should have been already the established guideline na walang wholesale na resignation ng nominees bilang pagpalit ng mga nominee. Pero inayagan ni Chair Garcia. Tapos pinoclaim pa kahit fourth term na niya. Ito talaga kung may winner talaga, may beauty queen sa kakapalan, ito si Eda Romualdez. Opo. Attorney, siguro huling mensahe, ang paalala po ninyo, ano bang pinakamahalagang paalala po ninyo sa publiko habang hinihintay po natin yung katotohanan at yung hustisya para po sa bawat isa? Ang gusto natin, may makulong na malalaking tao kagaya ni Romualdez at kagaya ni Sandro na dapat imbestigahan nila at i-refer din nila sa ombudsman. Bakit yung mga project doon sa Ilocos Norte ay naggiba-giba na after so many years lang sa standard. Yung mga ghost projects, sa akin hindi naman pwede yung mga regional director dyan, hindi sangkot. Kasi yung mga regional director niyan, they got smart. Nakita nila, abay, bakit naman itong projects mga congressman lang kikita sa kickback, paano tayo? 5% lang tayo? Hindi na. Dapat
atin na ito. O, pag walang nakikialam dyan na congressman o senador, yung regional director na mismo at kanyang district engineer, ang siyang kontraktor, gumagawa sila ng dami ng mga kontraktor. Yan ang nangyari dyan sa Bulacan na yung mga hindi established na mga kontraktor, siyang nanalo sa bidding. Pwede bang mabayaran yon at ma-accept ng DPWH ang project na Ghost kung hindi kasabwat ang regional director? Bakit hindi nyo sinasama yung regional director dyan at district engineers sa mga kaso nyo? Kay Rebilla, kay Jinggoy, baka may napapansin ako Puro ko yata Sara Duterte itong mga ini-implicate yung senador kaya nga ninyo tinalo si Bong Revilla Diba? Chairman ng Lakas, saan ka makakita? Talo pa? Taas sa rating, talo pa? Anong kayang miracle kababalaghan ang ginawa dyan ni Martin Luther King Romualdez? Dahil sala sa lamig, sala sa init, si Bong Revilla. Kaya sabi nila, hindi, Sara Duterte yan. Tanggalin na natin ngayon. Mas mabuti pang manalo yung iba. Kaysa dyan. Kasi iyan ang pinakamalaking tao na gusto kong makulong, makitang makulong yan si Romualdez. Yung si BBM naman, talagang hindi ka naman talaga makukulong dito kahit tumanggap ka, sabi ni Saldico, ng 25 billion na kickback Kasi ikaw presidente. O sige, hintayin namin na hindi ka na presidente. Kaya ako, yung kalusugan ko, inaalagaan ko Kasi pangalawang Ferdinand Marcos ka na talagang with all my strength and with all my mind, with all my passion, talagang kinakalaban ko to yung Ferdinand Marcos. Kaya yan si Sandro, asa ka pa. Naboboto pa mga tao sa isa pang Marcos after this? Aba, sige, tumakbo ka senador. Sige, dayain nyo. Sige, dayain nyo. Para manalo ka. Tingnan natin. Sige, Sandro. Martin Romualdez, tumakbo ka senador. Tingnan mo. Para maramdaman nyo ang galit ng tao. Mga kababayan, huwag po tayong huminto ng ating protesta at pagdemand na dapat makulong si Martin Luther Romualdez. Kasi siya po talaga ang nag-mastermind yan with the consent, approval, or tolerance of Bongbong Marcos, his first cousin. Wala na po ang ating ekonomiya. Ang dolyar halos 60 na. Ang mga bilihin ay hindi na kaya na mahirap. At ang mga pagkain natin ay napakamahal. Sinisikil pa yung mga nagbabatikos sa gobyerno ni BBM. Kaya 3 taon pa po na parusa ito ni Bongbong Marcos sa atin. Huwag kayong maniwala sa kanyang mga propaganda. Kumbaga, itong si Bongbong Marcos ay lame duck president na. Kaya yung mga congressman na yan, ayaw na ng impeachment part 2 ni BP Sara. Wala na silang gana kasi wala na silang allocables. Ayaw na ni Secretary Dizon na sa kanila manggaling anong proyekto gusto nilang ilagay. Gusto sa LGU na manggaling. At according to a development plan. At wala na rin silang insentibo. Wala na rin silang ayuda-ayuda. Kasi wala nga silang allocables, doon naman nilagay sa ayuda na 63 billion. Grabe yun. Indirect vote buying yun. Diba? Pati nga si Risa Ontiveros, may ayuda-ayuda Nabalita ko, nire-reserve niya para sa 2028 niya na ipamigay. Abay, Secretary Gatchalian. Hindi naman kami papayag dyan. Huwag kang pumayag dyan. Gawin kang tuta dito mga politiko na ito. Lalo na yung ibang gustong maging matumakbong presidente. Huwag kang ganyan, Secretary Gatchalian.
Napakatino mong tao. Nag-mayor ka ba? Tapos, utos-utusan ka lang nila. Gawin kang rubber stamp. Hindi naman pwede yan. Kaya ganyan mga kabayan, wala na silang ayuda, wala na silang guarantee letter, wala na silang allocables. Bakit nga naman sila pipirma sa impeachment ni Sara? Yan. Kaya ganyan ang sinabi ni Kong Puno. Wala na silang gana. Kaya mga kababayan, push lang tayo ng push. Push lang ng push. Isigaw lagi. Itigil ang korupsyon sa administrasyon ni BBM Marcos Jr. Dahil ito ang salot sa ating ekonomiya. Maraming salamat Thank you po, Attorney. Ito po si Attorney Rowena Guanzon, ang inyong lingkod. Maraming salamat, Attorney. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Ayun po mga kababayan, si Attorney Rowena Guanzon, ang dating COMELEC Commissioner, ang ating pong nakasama na pakinggan po ngayong umaga.